Nasa kabilang linya na po natin ang ating kakemping, paring Romel Roque. Mapagpalang umaga, paring Romel. Yes, mapagpalang umaga, kumaring classmate, mapagpalang morning. At ngayon nga ay patuloy ang pagsuporta ng ating butihing Gobernador Boboy Matos Umali at Ma'am Cherry Umali dun sa mga pastor na pinag-aaral ng pag-iskola sa Atinit. At alamin natin ngayon ang lahat ng detalye nito, kaharap natin at kapanayan natin ang isa sa pinagmamalaki ng Atinit Philippines, ang mga pastor ng ating butihing Gobernador Boboy Matos Umali. Kasama rin natin si Pastor Kirby Umali ngayon. Ang magandang umaga, Reverend Dario Duce. Good morning. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig. Salamat, Pastor Romel, sa pag-anyaya sa akin sa umaga nito. Okay, kumaring Nancy, baka may tanong ka kay Reverend Dario Duce. Reverend, mapagpalang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Apo. Kamusta po kayo ngayon? Nasaan po ngayon ang location nyo, Pastor? Andito ako ngayon, kasalukuyan kami dito sa Grand Hall Building. Opo. Dito sa Circumferential Road. At kasalukuyan, yung isang training center natin ay gagawin nila yung ikatatlong araw ng mga pag-aaral dito. Opo. Bale, ilang beses na rin po itong training na ito, no? Kailan po ulit nagsimula, Pastor? Dito sa Pilipinas ay nagsimula tayo noong 2016. 2016. Dito po sa Nueva Ecija. Sa Nueva Ecija po, July 2023, nang nag-start tayo ng ating unang-unang batch. July 2023, tama po ba? July 2023? July 2023, nang nag-start po tayo. Opo. Gaano katagal po itong training na ito, Reverend? Gaano katagal po? Halimbawa, ako mag-enroll. Ilang months po or year po ba ang tinatagal nito? Salamat po sa katanungan na yan. Ito po ay tumatagal po siya ng 3.5 years. 3.5 years? Opo. Covering 10 modules siya o tinatawag namin itong course. Course 1 hanggang course. At ang isang course po ay may kinakailangan tapusin ng 40 hours. Dinivide natin ito into 5 days po. Tapusin ng 5 araw yung isang course or module. Pero hindi naman po ito everyday po yata, ano? Dito po sa Nueva Ecija, dahil andito lang naman yung mga facilitators natin, ay ginagawa natin once a week. Once a week? Matapos yung 5 days. Anong araw po ba yung training po natin? Ma'am Nancy, iba-iba kasi. Mayroong... iba-iba. Sa ngayon kasi may mga mga almost 10 na centers dito all over Nueva Ecija. So, mayroong gumagawa ng Saturday, mayroong gumagawa ng Sunday, mga ganong klase. And by Friday din. Opo, so hindi lang po pala sa Gramco, may iba't iba pang training centers tayo. 10 na po pala. Opo, actually ngayon, kasabay ngayon, din pong kasalukuyan ginagawa at training dito sa San Jose City, sa Church ng DIL doon. Opo. Meron din po sa Karanlan, sa Saturday. Mayroon lang nakatapos ng kanilang 5 days doon sa Caltech naman. Opo. Nakakatuwa, talagang lumalawak na po pala itong training na ito dito sa ating lalawigan. Ano po? Sana isang araw makapag-enroll na rin po ako. Yes. Opo, at nang madagdagan din yung ating pong kaalaman sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos. Kasi naniniwala po ako, marami pa akong hindi alam talaga at kailangan pa nating matuto pa para siyempre mas marami po tayong nalalaman patungkol sa Diyos, mas marami rin po tayong maibabahagi, sa reality ng Diyos. Opo. Sorry po, maibagdag lang, ang purpose ko nitong training na ito ay hindi lang para sa personal na kaalaman. Opo. Paano nyo ito na ibabahagi? Amen. Tama, opo. Paano nyo matidify ito? Pangalawa, paano nyo ito ba ituturo ito sa kapwa-apat ko? Totoo po, opo. Na hindi naman magkakataon na punta sa formal na pag-aaral sa mga seminaries. Opo. Yung mga facilitator po natin, saan-saan po nang gagaling na lugar? Sa ngayon ay mostly po taga Nueva Ecija. Nueva Ecija. Opo. Sila yung mga naka-attend. Kasi po, if I may explain for a while, ito po kasing programa natin ay 10 courses na banggit ko kanina. Ang katapos ng estudyante ng ika-5 course, sila po ay magsisimula
kanilang sariling training center. Sila na po ang nagtuturo. Okay. Kaya yung kita na ngayon na 60, sila na ngayon ang nagtuturo. Sinusupervise na lang namin sila ngayon. Praise Mostly from God. Nueva Ecija. Opo. So talagang dumarami na po ang mga natitrain din po na sila na rin ang nagtuturo ngayon. Po. Opo, praise God. At baka meron po kayong mensahe, Reverend Dario Duque. Saan nga po pala yung church po natin? Kayo po mismo yung church niyo po. Saan po yung church po ninyo? Sa Nueva Ecija. Ang layunin ko lang sa inyo nito ay not to promote any organization. Hindi matulungan po ang bawat manggagawa ng Panginoon, mga lingkod ng Panginoon, kung paano sumugundo sa dakilang atas ng Panginoon. That is to go and make disciples of all nations. At ito po yung ginagawa natin ngayon sa Nueva Ecija. Magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi po niya ang puso ng ating mahal na governor. Amen. Ang Cherry Man. Amen. Ang partner dito. Sa ibang probinsya po, mabanggit ko lang, ang Opo. pastor ay teacher na, nagre-raise ng kanilang fund, pati pagkain nila para makapag-aaral. Opo. Pero dito po sa atin, biyaya ng Panginoon, hindi po niya ang Amen. ating mahal na governor. Libre lahat, pati po pagkain. Amen. na lang po. Mag-aaral na lang. Tama po kayo, Reverend. Salamat po sa Diyos, sa buhay po ng ating mga leader, Governor Oy Matias Sumali, at syempre si Ma'am nagtitrain po ngayon sa TNET, at patuloy rin po kayong pagpalain ng ating Diyos. Salamat. Salamat. Ang ating kaibigan, Reverend Dario Duque, ating report mula sa Cabanatuan City. Ito pa rin si Romel Roque, nabuulat sa mapagpalang umaga ng DWNE Teleradio, ang inyong kakampi. Thank you very much sa ating kahamping Romel Roque. Magbe-break lang po kami na station ID lang tayo. Magbabalik po tayo agad dahil dito po ang ating panauhin ngayong umaga. Dito lamang po sa programang Bahagi po ito ay kapanayan po natin ang isa sa pinagmamalaki ng Nueva Ecija Pastors ng ating buting Gobernador Goboy Matias Sumali. Wala pong iba kundi si Reverend Dario Duque. Sir, mapagpalang morning. Kumusta na po kayo? Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood. Magandang umaga po sa bawat isa, mga pastors, mga leaders ng Nueva Ecija. At magandang umaga rin sa ating pinakamamahal na Governor Oyi at saka Ma'am Cherry Umaling. Kasama na rin po yung ating mga pamunuan, Vice Governor Anthony Umali, and sa lahat po ng mga kakilala natin. Good morning po sa bawat isa. May tinanggap agad tayong tanong, Sir, ano raw denomination mo at saang lugar yung church mo? Balak nilang yatang pasyalan. Ako po ay kabilang ngayon sa Conservative Baptist Association of the Philippines. At ang akin pong simbahan ay I'm still connected with the Cabanatuan Christian Church, but yung church ko ngayon ay nasa Covenant Christian Community sa San Miguel Namunte, Talavera, Nueva Ecija. Okay, sir, dumako na po tayo sa balitang-balita na full scholar ni Governor Oy Matias Sumali ng mag-asawang Ma'am Cherry Umali. Itong mga pastor ng Nueva Ecija na nag-aaral sa TNET, ano sir ito? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi ang TNET or Training Network for short ay nadala dito sa Pilipinas mga 2016. Mga ilang taon na rin ang nakararaan. Then pagkatapos ng ilang panahon na amin pong pag-aaral as part of our requirements, nag-start tayo dito sa Nueva Ecija. Actually, ang NSC ay pangalawa na. Ang una namin is among our denomination only. Then I presented TNET to Reverend Eric D. Alban. Then he presented it to the governor, and ang ating mahal na governor, matapos niyang makita yung curriculum natin at kasama yung desire niya para tulungan talaga yung mga pastors. Kaya sila ay nag-commit para tulungan. Kasi hindi nyo na itatanong, ang TNET po is a Bible school. Mayroon po tayong ino-offer ng mga degree dito. At siyempre, hindi ito yung madalian. Ang programa po natin is 3.5 years. Mayroon tayong 10 modules. And bawat isang modules po, ang mga estudyante ay nagbabayad ng 2,000 pesos. And pwera pa yung pagkain. And the Lord touched the heart of our governor, Ma'am Cherry Umali. They shouldered yung tuition fee nito plus the food na during the classes. Yun po ang ating pinagpapasalamat sa Panginoon.
Okay, sir. Maganda, no? Ilan ang ini-scholar ni Governor yung ngayon at yung nakalipas? Ilan na lahat itong mga pastor na ito, sir? Oo, nung una kasi ay mayroon tayong 66 na students doon sa tinatawag naming Center F, NSC Center F, na dito rin nga ginagawa sa Grampo. So lahat ng yon ay fully supported by the governor. Ngayon, as part kasi of requirements, ang mga estudyante, nabanggit ko kanina na 10 modules to, pero pagka natapos nila yung 5 modules, they are required or part of the requirements is to start a new center. So itong ang naiwan na lang ngayon, yung mga 60, itong mga 60 students is started yung centers sa different part ng Nueva Ecija. Actually, more or less, meron tayong mga 11 na mga centers na ongoing dito sa Nueva Ecija. And mayroon pang ilang mga estudyante nagpunta doon sa Socorro, doon sa Surigao, I think, yun, sa Mindanao. And ngayon, mayroon tayong mga 300 plus na mga students at lahat ng yun ay sinusuportahan ng ating mahal na governor at Juan Cherry O'Malley. Okay, so ngayon ano yung update ngayon na mga ini-scholar ng ating gobernador? Ilan itong mga pastor na ito? So, yung mga nakapagbukas na kasi, yung initially ay mayroon na tayong more than 100, 150 I think, pero mayroon pang mga hindi pa nagsisimula. Kagaya ng Aliaga, ng Gapan, Haen, and Palayan City. So they are not yet included. Ang ating expectation, nasa mga more than 300 lahat ng mga estudyante natin dito. Plus yung 60 na nauna, that's 360 students being supported by our beloved Governor Juan Cherry O'Malley. Okay, ganda, no? Anong course yung kinukuha ng mga pastor sa atin? Yan, magandang tanong yan. Kasi ito nga yung burden ng ating mahal na governor, na may upgrade yung educational level ng mga kapastoran. Well, naniniwala naman tayo na ang tawag ng Panginoon ay individual yan, wala naman sa pinag-aralan yan. Pero hindi po natin maikakaila that there are many members of our churches na nag-upgrade ng kanilang pag-aaral. May mga doktor, nakatapos ng mga doctorate degrees, may mga masteral degrees dyan, bachelor's degrees. Pero kadalasan ng pastor kapag tinatanong, walang maipakita. Tayo po sa TNET ay nag-offer ng mga courses na ito. Kapag ikaw ay hindi nakatapos ng high school, bibigyan ka namin ng certificate o diploma in pastoral ministries. Kapag ikaw ay graduate ng high school, ikaw naman ay makakatanggap ng bachelor's degree in pastoral ministries. At kung ikaw ay college graduate, nagbibigay po ang training network or TNET ng Master of Divinity. So yun po yung mga makukuha natin sa ating pag-aaral ng TNET. Okay, napakaganda. Actually, marami pang katanungan tayong tinatanggap pa, sir. Pero siguro, lagyan natin okay daw sa iyo ay magkaroon ng part o another part yung itong okay lang naman. interview. Willing naman tayo na magkaroon ng mas malalim pang pag-uusap para dito dahil marami tayong pwedeng ikwento para ma-challenge yung ating mga kababayan, mga kaibigang mga pastor, yung mga hindi pa nagjo-join ngayon. Ito po kasi yung napakagandang training dahil hindi mo kinakailangang umalis sa iyong simbahan at mabanggit ko lang, pastor, na ang pag-aaral na ito kaya tumatagal ng 3.5 years dahil nahahati siya sa 10 modules, pero pag natapos mo yung unang module, magbabakasyon ng 4 months. Bakit magbabakasyon ng 4 months? Para nang sa ganun, i-apply mo muna yung napag-aralan mo, then after that, magkikita ulit hanggang sa matapos yung 10 modules. Yun po yung ating programa. Maraming salamat, Sir, Reverend Dario Duque. Baka meron akong dinetang na karapat-dapat namang malaman ng ating mga kababayan na siya ngayon ang pagkakataon, Sir. Yes, sa mga gustong makipagtalastasan sa akin, you can just directly PM me sa akin pong Facebook account, Dario I. Duque. Then, pwede rin po ninyo akong i-message dun sa aking cellphone number, 0927-510-3614, and I would be very willing and happy to entertain whatever questions na maaari nating masagot. Maraming salamat po sa inyo. Okay, maraming salamat. Inyo pong napanood at napakinggan ang isa sa pinagmamalaki ng TNET Philippines, Reverend Dario Duque.